Binubuhay niya ang sining na kanyang nakagisnan. Sa edad na 63, patuloy pa rin siya sa pag-ukit ng kahoy. Retirement, who you? Tawagin na natin ang tubo, ang isang kababayan natin at guest natin, Tubong Paete, Laguna, na si Tatay Noel. Sir Noel, good morning po. Tatay Noel! Wow! Sir Noel! You look young, sir! You look Basta. young! Kumusta? Pasok po Ayan. dito. Good morning po sa inyo. Bati ho muna kayo sa ating mga Sige. Kanet 25 ngayon, tatay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yes! Sige, Noong Noel Napapakinggan Martinez, kami basa. sa Radyo Agila. Ayan, sa radyo. Ayan. Siyempre, kagaya ng ating mga nagiging bisita rito, excited po kami dito sa inyong skill na meron po kayo paglililok ng kahoy. Ha? Paano nyo po inumpisahan ito? Kayo ba'y talagang parang inaral nyo ng mag-isa or dahil yung nakapaligid nyo, puro ganun ang ginagawa? Gamit ang paet, syempre. Oo, paet. Kinamulatan namin yan sa bayan namin. Opo. Hanap buhay. Nakakatuwa. Sa Paete po, doon na po kayo ipinanganak, doon na po kayo lumaki, at doon na po lumawag ang inyong, doon. ang inyong sining. Yan. At ano po ba ang maalala nyo pong, yung industry ng paglililok sa Paete, gaano po ba kasigla ito masigla pa po ba hanggang ngayon? Noong 70s ang kalakasan. Opo. Ah, So, okay. meron kami ng bansa, yung pagpuputol ng kahoy, medyo humina. Pero naipalit namin yung mga trabaho sa hotel, naging ice carvers yung mga... Oh, yung yellow! Yung doon Actually- naman kayo nagka-carve. Actually, 25 years ako sa hotel. Ayun! Na ice carver. Ang galing. Tapos nung magsara yung Intercon, Makati, bumalik ako doon sa una kong trabaho, yung ito wood carving. Oo, yung medium na ito. Babalikan mo rin talaga yung ganong klase ng... Sir, pwede ho ba namin malaman kung ano po yung unang-unang design ninyo na nagawa po sa paglililok ng kahoy? Ang una ko pinag-aralan, mga babies, mga yung mukha ng baby, mga bata. Anong meron sa kanila? Bakit ho yun yung inyong unang nagustuhan gawin? Wala. Nagustuhan ko lang kasi yung mga bata, mga cute yun eh. Yeah. Tapos yung una kong sculpture na serious, yung unang hakbang sculpture. Unang hakbang? May Ay. istorya po ba yung unang hakbang na iyon? Kasi nakikinig ako nun sa FM, sa music. Tapos sabi ay, A Journey to 1,000 Mile begins with a single step daw. Tama Tapos, ka po. gawa nga ako ng unang hakbang na sculpture. Yung bata na yon, Grabe, itong 1983. pinapakita natin ngayon. Ayun, oh. Ayun. May puno-puno pa. Ah, Talaga. yan sila. Sa kadalasan, yan, kagaya pinapakita ngayon. Anong na parang, technique yan? Oo. Di ba? Ang daming detalye. Tay, ang daming detalye. Gaano katagal mong ginawa yan? Actually, hindi ko masabi kung gaano katagal kasi katulad nito, kapag ginagawa ko, pag nananawa ako, gagawa naman ako ng iba. Sabay-sabay. Mag-ano ka muna. Nagsasabay-sabay So, yun. naghanap ka ng ibang inspirasyon muna rito. Tapos pag babalikan ko na yun. tamang kondisyon na, babalik ka na rito. Minsan, 1 month, sabay-sabay natatapos. Yes! At sa mga nagpapakomisyon sa inyo, ano po ba usually ang pinapakomisyon nila? Magkakaiba. Iba-iba. Iba-iba. Yung kung anong gusto nila, kung anong hilig nila. Bahala kayo. Tulad, Opo. kung may gusto kabayo, may gusto... Yung mga pamilya. Okay. Yung materials naman, gaya ng sinabi nyo, medyo yung pagpuputol ng puno talaga namang ipinagbabawal na. Ano ho? Ano ho ngayon ang ginagawa nyo dito sa mga, ito ba yung mga parang mga scrap na? Ganon. Ganon ba ang ginagawa nyo at saan kayo kumukuha? Merong, may magpapagawa ng bahay, sa bakuran, may pinuputol na kahoy doon. Yun, hinihingi ko. Yung minsan, yung iba nagpapabayad. Siyempre, no, may ganon. Magkadalasan magkano ho ba ang nila ibinibenta sa inyo ang ganon? Minsan, 500 pesos. Wala na sukat-sukat yun. Sinasabi 500, isang troso, gano'n. Mga ganito kataba daw, gano'n. Pero gusto po namin yung ideya na kayo'y namumulot ng kahoy. Correct. Yung, Para hindi yung scrap wood, masayang. para hindi masayang. Gusto natin yung nire-repurpose. Actually, dyan ako nagsimula eh. Namulot ako ng mga sa mga paligid ng mga ganyan. Opo. Tapos yun yung pinag-aralan ko, ukitin ng ukitin. Ito po ba naipasa niyo po sa inyong pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mga apo? I would think may mga apo na po.
po? Mahilig yung mga anak ko, pero sa painting. Painting. Kasi nga, kayo nagpipinta rin po. Ano po? Ipakita natin po itong gawa. Ano po bang technique natin sa paglililok? Ito po, halimbawa po itong Kasi kabayo. sir, yung detalye, mahirap eh. Tsaka bukod sa pait, ano pa ho yung mga gamit na ginagamit mo ninyo? Yung technique Kukunin mo muna yung, ito, front. Kukunin mo muna yung surface niya, outline. Ito. Siya, babawasin mo lahat yung outline niya, surface. Tapos kukunin mo yung side ngayon, kukunin mo yung outline ng side, babawasin mo yun, isa-isa, bata, ganyan. Yung likod, ganun din, kukunin mo yung surface, outline, hanggang sa yung finishing niya, yung details niya, unti-unti mo nang gagawin. Yung finishing. Alam mo, natutuwa ako na ang hina-highlight ni tatay ay yung pagpapadede ng isang nanay. Kasi it's really important ha. Ako bilang nanay na nagpadede ng aking anak, ang laking ano niyan, ang laking importansya, ang laking kumbaga homage sa mga nanay na hirap din magpadede sa totoo lang ha. It's really hard. So, thank you so much at hina-highlight ko po yung ganon dahil importante yun sa ating mga magulang, sa ating mga mothers. Diba? Ito, kambal to eh. May anak kasi Yun akong na kambal. nga! Lalong mahirap yan! Diba? Okay. Nililok na katulad niyo po. Challenge siyempre ko yung meron ka lagi ng buyer sa ano mo yun. Yeah, yun. Tapos ngayon maraming innovation eh, mga sa trabaho. Maraming mga bagong sumusulpot, mga modern style, contemporaries. Kaya yun yung mga challenge ngayon, yung parati kang mag-iisip ng bagong idea. Opo. Ano po ang inyong payo sa kanila? Kasi mukhang ito kailangan na mahabang pasensya. Mukhang kailangan ng pasensya, sipag at tiyaga. Ano ang inyong payo sa kanila? Para Ayun. sa mga kabataan. Walang katapusang pag-aaral kasi ito. Ayun. Ang art, hindi lang yung sculpture at saka painting, mga art niyan, lahat yan non-stop learning. Kasi huwag ka lang susuko. Patuloy ka lang, gawa ng mga bagong idea, patuloy sa ginagawa. Kasi pag sumuko ka, hindi mo alam, yung pagsuko mong yun, kasunod na pala doon, successful ka na dapat. Exactly! Bukod sa magaling na manlililok si Ginoong Noel, isa siyang prolific na painter. Oo, Pintor. Ayan po, pintor. ayan ang mga Diba? ganyan. At ganun din, nakita ko rin na ang kanyang, tsaka mukhang yung ating mga kababayang eyepiece ang nagiging model po ninyo, ano? Kasi yun yung nakikita ko rito eh, parang laging pamilya, magkakasama, masaya, inaalagaan ng bawat isa, yun po yung kanyang highlight. And yung kagandahan ng environment na meron sila. Yan ho ba yung nakikita namin eh. Oh, ganda. Tungkol sa pagmamahala ng pamilya, sa pagkakabuklod-buklod, Correct. responsibilidad, Yes. mga magulang. Ang ganda ng kwento ng inyong mga... Oo, at nakaka-proud kasi kabahagi si Ginoong Ito, Noel nandito. sa isang napakagandang coffee table book na pinamagatang Dakilang Lagunense, The Papakita Art ko lang, ha? and Ayan, ito, Artists of Laguna. Ayan. Kasama siya riyan. At nandito po si Sir. Ayan, nandito po siya. Ayan siya, oh. Ayan. Hindi ba? Talaga naman nakaka-proud. At Sir kailangan Noel. talaga suportahan. Marapat lamang na suportahan po natin si Ginoong Noel at ang kanyang ating mga kababayan sa Paete. Correct. Para hindi po mamatay ang Ang legacy. isang magandang, kumbaga, Legacy. kultura na meron tayo Sining. doon. Opo. Diba? Opo. Ang maganda rito kahit sa painting, tingnan nyo yung detalye ng frame. Correct. Pati yung Tingnan nyo, frame. Saan ka pa makakakita ng ultimo ang frame? Gamit ay kamay ni Ginoong Noel. Ano po? Maraming salamat po ha. Tsaka iba yung kanyang painting, ano? Buhay na buhay. Parang nag-3D, pero hindi naman. Oo. Ang husay po ninyo. Iba yung kanyang style. Dito tayo, Sir Noel, para May sarili para siyang masilayan style. ang iyong galing at kagwapuhan. Dito tayo. Diba? Ayan. Ayan, oh. May Ayan. sarili siyang style. Ayan, maraming salamat Ayan, po ha. syempre! Maraming salamat, Sir Noel, Tatay Noel, sa inyong pagbabahagi sa amin ng inyong talento. At maraming salamat po at dinala niyo po itong mga gawa niyo dito po sa studio. Syempre, please continue po doing your art. Kung ano po, sana po naipapasa niyo na ito sa mga younger generation. Ayan, ma-inspire niyo sila kasi kailangan yan. At syempre, sana marami ka pang matutunan
maturuan at ma-inspire na bagong henerasyon ng mga manlililok. Artists, Mabuhay po kayo, oo. sir. Saludo kami. Salamat po. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!